Si Yu Shangrong, hawak ang espada, ay paalang na iniharap ito sa kanya, ang dulo nito ay nakatutok diretso kay Hua Wudao. Bumagsak ang puso ni Hua Wudao. Araw-araw siyang nakikipagsanay kay Duan Musheng, bagamat hindi siya natatalo, hindi rin ito mukhang masyadong mahusay. Ngunit ang labanan kay Second Mister, ganito kalaki ang agwat. Labis na nakakabigo. Binawi ni Yu Shangrong ang kanyang longevity sword at walang pakialam na sinabi, hindi mo kailangang panghinaan ng loob. Matagal nang sumusunod sa akin ang longevity sword at nakasira na ito ng hindi mabilang na mga porma sayon. Ito ba ang dapat maging nakakaaliw? Itinabi ni Hua Wudao ang kanyang 6 Union Seal at humakbang paatras. Sa malayo, sina Panlit Ian at Leng Luo, na nanunood, ay sabay na bumantong hininga at umiling. Old Len, 8 Leaf ka rin. Gusto mong umakyat at makipagsanay kay Second Mister. Umiling si Leng Luo, hindi pa bumabalik ang aking paglilinang. Siguro sa ibang araw na lang. Old Pan, may Black Magnolia kang tumutulong sa iyo, tiyak na mas mabilis ang iyong paggaling kaysa sa akin. Bakit hindi mo subukan? Umiling si Panlit Ian at seryosong sinabi, naalala ko lang, mayroon akong isang garapon ng isang siglo na alak sa likod ng patio. Paano kung mag-inuman na lang tayo? Humajijek si Leng Luo, mukhang magandang ideya. Nagkasundo ang dalawa sa isang napakagandang kasunduan, tumalikod, at umalis ng walang bahid ng intensyon na humakbang sa parang. Humakbang pasulong si Hua Yuexing, Flowers and Moon Journey, at tinulungan si Hua Wudao na tumayo. Umiling si Hua Wudao at malalim na sinabi, ayos lang ako. Maraming salamat kay Second Mister sa aral. Sa sandaling iyon, lumabas si Ming Shuren mula sa pulutong at tinapik ang balikat ni Hua Wudao. Elder Hua, siguraduhin mong hindi ka magkakaroon ng anumang mental trauma mula dito. Ang galaw na ito, Three Souls, ay ang signature sword technique ni Second Senior Brother. Ang magkaroon lamang ng lakas ng loob na harapin ito ng harapan ay kahanga-hanga na. Habang nagsasalita siya, palihim na sumulyap si Ming Shuren. Sandaling natigilan si Hua Wudao at lumingon. Matagal nang wala sina Leng Luo at Panlit Ian. Agad siyang nakaramdam ng malaking ginhawa, ilang sandali pa lamang ang nakalipas, akala niya ay tuluyan na siyang napahiya. Sa sandaling iyon, mahinahong ngumiti si Yu Shangrong, inilibot ang kanyang tingin sa pulutong, at mahinang sinabi, dahil lahat tayo ay miyembro ng Evil Sky Pavilion, ako, si Yu Shangrong, ay magbibigay ng aking buong patnubay. Sino pa ang humihingi ng tagubilin? Tapat ang kanyang intensyon, at ang kanyang layunin ay tulungan ang lahat. Ngunit, bakit tila may mali? Laminggalinga ang mga mata ni Ming Shuren bago niya mabilis na itinuro si Duan Musheng. Third Senior Brother, sandaling natigilan si Duan Musheng. Pagkatapos, nang mapagtanto, ang nangyari, hinablat niya si Ming Shuren sa kwelyo at sa pilitang hinayla pabalik. Nangako kang makikipagsanay sa akin gamit ang sibat. Huwag mong subukang tumakas. Balis ang iwinasiwas ni Ming Shuren ang kanyang mga kamay. Senior Brother, sa sandaling iyon, dumating si CIU Honor sa labas ng South Pavilion at tumawag, Second Senior Brother, magandang umaga. Mainit na ngumiti si Yu Shangrong. Magandang umaga, Little Junior Sister. Nagpatuloy si CIU Honor, gusto kang papuntahin ni Master. Ilang sandali lang, nagtipon ang lahat sa Grand Hall ng Evil Sky Pavilion. Itinabi ni Lasho ang kanyang brush, ang kanyang tingin ay bumagsak sa isang listahan ng mga pangalan sa mesa. Bahagya siyang tumango. Pagkatapos, itinaas ang kanyang mga mata patungo kay Yu Shangrong, walang pakialam siyang nagtanong, kumusta ang sparring? Magalang na sumagot si Yu Shangrong, nanalo ako sa isang galaw lang. Tumango muli si Lasho at pagkatapos ay sinabi, si Elder Hua ay may matinding pagmamalaki, hayaang siyang magkaroon ng ilang galaw sa hinaharap. Bahagyang yumukod si Yu Shangrong. Nauunawaan ng disipulo. Pagkatapos ng lahat, si Hua Wudao ay isa pa ring haligi ng Evil Sky Pavilion. Kung siya ay mapuli bago pa man makapag-ambag, iyon ay magiging malaking kawalan. Tiningnan ni Lasho si Yu Shangrong at malalim na sinabi, mayroon akong dalawang gawain para sa iyo. Handa ka bang tanggapin ang mga ito? Nang walang pag-aalinlangan, sumagot si Yu Shangrong, Master, ibigay mo lang ang utos.
Mabuti, tumango si Lasho, pagkatapos ay iniabot ang puting papel kay Yu Shangrong. Patayin mo ang lahat ng nasa listahang ito. Huwag kang mag-iwan ng buhay. Ang kanyang tono ay hindi gaanong magaan o mabigat, ang kanyang boses ay hindi nagmamadali o mabagal, ngunit ang kanyang mga salita ay tumunog ng napakalinaw sa tainga ng lahat. Nang inig ang puso ng pulutong habang sabay-sabay silang huminga ng malalim. Hindi nila alam kung sino ang nasa listahang iyon. Ngunit isang bagay ang tiyak, anumang pangalang nakasulat sa papel na iyon ay nakatakda ng maging isa pang kaluluwa sa ilalim ng talim ng Sword Demon. Ito, ang walang takot na determinasyon ng Evil Sky Pavilion. Ibinaba ni Yu Shangrong ang kanyang tingin at tiningnan muli ang listahan, kalmado ang kanyang ekspresyon. Masyadong mahina ang mga tao sa listahang ito. Noon, ang ganitong listahan, hindi niya man lang pag-aaksayahang tingnan. Marahil ay natagpuan niya ang gayong gawain na masyadong nakakabagot. Bahagyang nagbigay galang si Yu Shangrong at malalim na sinabi, hinihiling ng disipulo, na magdagdag pa ng mga pangalan sa listahan. Casual na sumagot si Lasho ng, sige. Nang makita ito, sandaling nawalan ng imak ang lahat. Kinuha ni Yu Shangrong ang brush at nagsimulang magdagdag ng mga pangalan sa listahan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang dating blankong papel ay siksik na napuno ng mga pangalan. Pagkatapos niyang magsulat, iniabot niya ang listahan ng magkabilang kamay, mangyaring tingnan ninyo. Umiling si Lasho at sinabi, hindi ko na kailangang suriin. Ito ay tiwala. Huwag mong gamitin ang mga pinagdududahan mo, at huwag mong pagdudahan ang mga ginagamit mo. Nadama ni na Pan Zong, Zhou Jifeng, at iba pa na parang gumuho ang kanilang mga kaisipan at pananaw sa mundo. Labis na nagtataka si CIU Honor, second senior brother, gusto kong makita. Hindi nag-atubili si Yu Shangrong at iniabot ang papel sa kanya. Kinuha ni CIU Honor ang papel at nagsimulang magbasa, pinuno ng Orthodox sect, Zhang Yuanshan, pinuno ng Principal Forest School, Zhang Jian, Great Elder ng Celestial Master Sect, Zhang Daoran, Great Elder ng Hankyu School, Zhang Jin, abot ng Rui Monastery, Miaozin Buddhist Monk, Seven Stars Villa, Hu Shendao. Sa bawat pangalang binabasa niya, nang inag ang puso ng lahat. Lahat sila ay maimpluwensyang figure, bawat isa ay kilala sa kanilang sariling karapatan. At sila ang mismong mga eksperto na dating kumugkob sa Golden Court Mountain. Lumilinaw ang boses ni CIU Honor sa bulwagan, na umaalingaw habang siya ay nagbabasa. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto siya at tumingala sa kanyang second senior brother na si Yu Shangrong. Second senior brother, marami kang idinagdag. Ngumiti lamang si Yu Shangrong at hindi nagpaliwanag. Nagpatuloy si CIU Honor, Great Elder ng Cloud Sect, Zhao Ji, Second Elder ng Cloud Sect, Sun Hong. Ito ang listahan mula sa Cloud Sect, ang nangungunang paksayon sa tatlong sekta sa timog na bahagi ng Great Flame. Nakinig ang lahat, muling tumitibok ng malakas ang kanilang mga puso. Ang katayuan ng tatlong sekta ay mas kilalang kilala pa kaysa sa nangungunang 10 sikat na paaralan, at ang kanilang impluwensya ay walang kapantay. Matagal siyang nagbasa at ang kanyang boses ay tumagal sa huling 10 pangalan, Second Elder ng Luo Sect, Dan Yunjian. Nang marinig ang pangalang ito, hindi sinasadyang humakbang paatras si Hua Yuexing. Napansin ni na Zhou Jifeng at Pan Zong at mabilis na nagtanong, anong nangyari? Ibinaba ni Hua Yuexing ang kanyang ulo at bamulong, ayos lang ako. Natural na hindi napansin ni Lasho ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang mga pangalan sa listahang ito ay lahat ng nagtataglay ng masamang intensyon laban sa Evil Sky Pavilion. Napakaraming matuwid na paaralan sa mundo, bakit ang mga ito lamang ang papatayin? Naisip mo na ba iyon? Walang obligasyon si Lasho na magpaliwanag sa kanila, ngunit ang kasalukuyang estado ng Evil Sky Pavilion ay hindi na katulad ng dati, at marami sa naruroon ay mula sa iba't ibang sekta at paaralan. Bago pa man magsalita si Lasho, sumingit si Pan Zong, ang listahan na binuo ng Pavilion Lord at ng Second Master ay tiyak na naglalaman lamang ng mga karapat-dapat mamatay. Naalala ba nila na darating ang araw na ito kung kailan nila kukubkuban ang Evil Sky Pavilion? Bumagsak ang tingin ni Lasho kay Hua Yuexing at walang pakialam na sinabi,
si Dan Yunjian ang second elder ng Luo sect. Balak ko siyang patayin, mayroon ka bang anumang pagtutol? Nang marinig ito, mabilis na umiling si Hua Yuexing, kung gustong patayin siya ng second master, hindi ako nangangahas na tumutol, sentimentalidad lamang ito. Si Dan Yunjian nga ang aking master. Gayunpaman, nang umalis ako sa Luo sect, naputol ko na ang relasyon namin bilang master at disipulo. Pagkarinig nito, tumanggo ang lahat, hindi nakapagtataka kung bakit siya nagkaganoon. Makatuwiran, pagkatapos ng lahat, tao pa rin ang mga tao, at kahit na malamig ang dugo ng isa, makikilala pa rin nila ang kanilang dating master. Tumingin si Lasho kay Yu Shangrong dahil siya ang nagdagdag ng pangalan. Bahagyang ngumiti si Yu Shangrong at sinabi, kung gayon, siya ang huli kong iiwan. Bago yun, kung handa siyang magsisi, hindi ko siya papatayin. Ang pahayag na ito ay malinaw na nakalaan para kay Hua Yuexing. Yumukod si Hua Yuexing at sinabi, salamat po, Pavilion Lord, salamat po, Second Master. Pagkatapos ng lahat, iyon ang master na nagturo sa kanya ng martial arts, at ang makamit ito ay nagpapakita na ng sukdulang kabaitan at katwiran. Natural na walang pagtutol si Lasho. Wala siyang gaanong impresyon sa Dan Yunjian na ito. Sa maraming eksperto na kumubkob sa Golden Court Mountain, bukod sa nangungunang 10, kakaunti lamang ang nakakaalala. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang katayuan, hindi bawat Tom, Dick, o Harry ang karapat-dapat sa kanyang pansin. Pagkatapos ay inilagay ni Yu Shangrong ang listahan at yumukod, mangyaring turuan ninyo ako sa susunod na gawain, Master. Casual na iwi na siwas ni Lasho ang kanyang kamay, at lumipad ang pangalawang piraso ng papel. Sinalo, ito ni Yu Shangrong at sinulyapan. Puno ang papel ng ilang baluktot at pilipit na mga simbolo, na ganap na hindi maintindihan. Nagtatalon si CIU Honor ng ilang beses, bahagyang nakikita ang mga simbolo sa papel, ngunit siya rin ay naguguluhan. Pagkatapos ay sinabi ni Lasho, ang pangalawang gawain ito ay para pumunta ka sa maliit na salt mount at hanapin ang isang libro na may ganitong simbolo. Nagtaka si Yu Shangrong at tiningnan ng mabuti ang mga simbolo. Ang maliit na salt mount, iyon ang kanyang bayan. Gayunpaman, ang mga hindi maipaliwanag na simbolo na ito ay isang ganap na misteryo sa kanya. Gayunpaman, ang katotohanan na pinabalik siya ng kanyang master sa maliit na salt mount ay tiyak na dahil sa pag-aalala sa kanya. Sa pag-iisip nito, matagal na nga siyang hindi nakakabisita sa kanyang bayan. Ang pangalawang mahigpit na panuntunan ng Evil Sky Pavilion, kapag sumali ka sa Evil Sky Pavilion, dapat mong putulin ang lahat ng ugnayan sa nakaraan. Ngayong nagpakita na ng awa si Master, paano siya hindi magiging mapagpasalamat? Mahigpit na susundin ng disipulo ang mga utos ng Master. Gayunpaman, ang paghahanap sa mga eksperto mula sa nangungunang 10 sikat na sekta ay hindi madaling gawain, ang misyong ito ay tatagal ng ilang panahon. Tumanggo si Lasho, ikaw na ang bahala. Hindi mo lamang sila kailangang hanapin, kundi kailangan mo rin silang patayin. Gayun din, ang ilang mga cultivator ay labis na natatakot sa kamatayan at magtatago sa loob ng mga harang at pormasayon, na nagpapahirap sa kanila na patayin. Kahit na napakahusay ni Yu Shangrong, ang pagkumpleto sa mga gawain sa listahan ay hindi isang magdamag na bagay. Kung talagang makakaharap ka ng isang malakas na kalaban, maaari mo silang iwasan at ipaubaya mo na sa akin ang paghawak sa kanila. Ang mundo ay puno ng mga kababalaghan, at dahil lamang ikaw ay nasa 8th leaf ay hindi nangangahulugang maaari mong maliitin ang lahat sa mundo. Sa una ay nagulat si Yu Shangrong, pagkatapos ay tumango, sumusunod ang disipulo. Pagkasabi nito, tumalikod siya at lumabas ng Grand Hall. Pinanood ng lahat ang kanyang paalis na figura, na puno ng emosyon. Katatapos lamang bumalik ni Second Master sa Evil Sky Pavilion at agad siyang binigyan ng gayong mahalagang gawain, ilan lamang ang makakamit nito. Bukod dito, binigyan siya ng Pavilion Lord ng sapat na kalayaan. Ang gayong master ay nakatakdang maging isang Lone Ranger. Nasiyahan din si Yu Shangrong sa gayong mga misyon, ang maglakbay ng mag-isa, humamon sa iba't ibang mga master. Ang gawaing ito ay mahalagang pagbabalik sa kanyang orihinal na pamumuhay.